So, good morning ma'am, good morning class. This is topic for today, chapter 6, industrial hazards and their countermeasures. Espionage as a security hazard. Generally, espionage is the practice of gathering information about an organization or a society that is considered secret or confidential without the permission of the holder of the information. So, espionage ay isang bubhang panganib dun sa isang security na kung saan ay meron silang kasanayan o kakayahan na mangalap ng isang ng information tungkol sa isang organization or lipunan na kung saan ay pinakonsider nila na secret or confidential na hindi alam na may hawak ng isang information. So, example ko dito is yung mga magnanakaw sa isang sa bangko. Siyempre, kailangan nilang mapag-aralan yung isang pagnanakawan nila. Pag-aralan yung bawat paligid. Kung sa ganoon ay malaman nila kung paano nila ito sukin. Description of an espionage agent. He is a very dangerous adversary in his skills in deception, and his cunning should never be underestimated. Siya ay very dangerous, lubhang panganib, at meron siyang kakayanan na hindi natin pwedeng basta-basta maliitin lang. Siya ay meron din siyang kakayahan ng malinlang o manukso. So, yun po yun. He is usually a person of extensive training and will be highly effective in gaining the confidence of people when extracting information of value related to his employer or handler. So, siya ay isang extensive training na tao. Kung saan ay meron siyang training about to sa kanyang pagiging secret agent na kung saan meron siyang kaalaman na o meron siya may urat about dun sa kanyang employer or handler na information. Even how well trained as espionage agent he might be, he is a human like the soldier, and he can be defeated in his own game if proper methods and techniques are undertaken. So, kahit gaano pa po siya kagaling o bilang isang espionage agent, siya'y tao lang din na kung saan pwede natin siyang matalo sa kanyang sariling laro. Methods of espionage: stealing or information from employees' records to other sources. So, pagnanakaw ito yung mga pagnanakaw ng information galing doon sa kanyang employees, records and other sources, using various methods of producing document, products, equipment, or working models. So, gamit yung iba't ibang paraan ng document, products, equipment, or working models. Using front as a commercial concerns, travel agencies
group in that organization to obtain confidential information or data. So, gumagamit sila ng phone or mga travel agencies o isang associations o business group na kung saan other organization na kung saan ay pwede silang makakuha ng iba't ibang information about sa mga tao o makapandaya. For example naman ito ay yung mga sa isang malaking bahay. So parang magkukunwari lang sila meron silang pest control, ganyan. Meron silang nagpipest control sila ng mga sa isang bahay. So doon pwede makakalap na sila information about dun sa isang tao kapag kukunin nila ng mga pag nagnanakaw, punyanakaw. Choosing various from or traits to obtain information. So, coercion and blackmail. So ito madalas ito ginagawa. So ginagamitan nila ng pampablockmail yung isang tao. Ito ganyan. Nasa akin ang anak mo. O pagpapatayin ko kung pamilya mo. Pagka hindi mo binigay yan. Para sila makakuha ng information about sa tao. Securing information in social media other gatherings. So pag-secure natin secure information the social and other gatherings. Penetration and operation tactics. So, gumagamit sila ng ibang operation na about to sa kanilang gagawing hakbang. Espionage countermeasures. So ito na po yun sa complete pre-employment measure design control traits. So espionage countermeasures, ito yung mga pagkaano ng mga espionage agent kung saan ay kailangang kontrolin ng isang espionage yung pagkumunta ng isang undersenior pagdating sa sa madali sa tayo paniniktik o yung pagmamatsyag. Continuing personnel check on employees, in particular personnel of sensitive positions already employed. So patuloy natin sinusuri ng mga tao empleyado sa sensitive position kahit na may trabaho na. So kailangan natin yun kung sa ganun ay namomonitor lagi natin yung mga employee natin at masabihan na ganito ganyan. Kailangan natin maging alert to. So prevention of unauthorized entry to the plant of installation yung sa pag-iwas sa mga autorisadong mga pagpasok sa isang planta. So yung mga ginagawa ng espionage agent, kailangan nila maging alerto pagdating sa pagpasok sa mga planta, maging iwas dun sa mga may kakayanan din na ganito ganyan, parang nahalata nila yung isang tao. So naiwas sila dun sa mga ganong tao o empleyado. So hinihigpitan restricting of movement of personnel the premises of the plant. So
hinihigpitan nilang yung mga tauhan nila pagdating sa isang planta. Control disposal of waste papers including cardboards in classified boards. Higpitan din nila na iwasan yung mga pagtatapon ng mga carbons o yung may mga classified board para makakuha yung isang explanation ng isang information. Only properly cleared personnel should handle classified document. So kukontrol sa tanging mga tauhan lamang ang dapat maglinis na maayos. Kailangan bago umalis sa isang malinis at maayos. So kung sa gano'n kung meron ay wala mo kung information. So subversion as a security. Subversion is an attempt to overthrow structures of authority, including the ways. Subversive activity is the lending of aid, comfort, and moral support to individuals, groups, or organizations that advocate the overthrow of incumbent governments by force and violence. All willful acts that are intended to be detrimental to the best interests of the government and that do not fall into the categories of the treason, sedition, sabotage, or espionage are placed in the category of subversive activity. So ito dito yung pagbabagsak ng bilang isang seguridad. Ang pagbagsak ay isang pagtatangka na ibagsak ang mga estruktura ng otoridad. So kabilang dito yung mga estado. So ito yung mga pagpapahiram doon ng tulong, nahawa ng moral o suporta ng mga individual, grupo o organization na nagtataguyod dun sa pagbagsak ng sa mga nanunungkulan sa pamahalaan sa pamamagitan ng pwersa at mga karahasan. Ang lahat ng kusang kilos sa nilayon na makasama sa ikakabuti ng gobyerno at hindi nabibilang sa kategorya taksil, sedition. So tayo SBI ay nilalagay sa kategorya ng subversive. So ito yung mga pagtataksil about dun sa bilang isang individual doon sa ating pamahalaan na kung saan pwede siyang matawag na treason kasi meron siyang pagtataksil sa ating bansa na kung saan tinulungan niya yung ibang bansa o yung mga nagnanakaw na gumawa ng ganito o mag-import ng ganito ganyan. So yun yung tinatawag nating treason, yung may pagtataksil sa isang sedition or sabotage to sa isang subversive activity. Yun. Subversive activities. So ito naman mga subversibong gawain. It can be local and national in nature, and their mission is to undermine the authority within the organization and eventually take over. This can be business or any activity. So, sa
Sabi dito ay narito maging lokal at pambansa sa kalikasan. Kanilang misyon, pagpahinain ng awtoridad na pahinain ng organisasyon at kalaunan ay pumalit. Ito ay maaaring sa negosyo o anumang aktibidad. Ito ay maaaring sa inyo ng mga chismis na nagbubunga ng propaganda. Papagal sa moral at nagtuturo ng kakatag. Sa ibang emotional discard, ito ay isang makita. So ito dito, papasok dito yung mga sabihin natin MBA, ganyan, na kung saan ay bibigyan nila ng mga iba't ibang propaganda yung isang individual upang maakit dito at taksil dito sa ating gobyerno. So, this can be in the form of rumors, mongering it is attitudes in emotional approach. Dito naman yung it is an activity not easy to detect. So dito naman papasok dito yung ito yung mga taong hindi natin madaling makita o yung patago nila ginagawa nila ito para magbibigay sila ng isang flyers ganyan kung saan yung pala inaano na yung nililito na yung isip mo. So, yung katulad sa ibang lugar na ginagawa ng mga MPA ganyan, mga subversive countermeasures, subversive activity. So ito naman yung mga laban natin sa mga subversive na aktibidad. The spreading of rumors, written materials, slogans, other devices to confuse the work population and discredit the government should be immediately reported. So ito yung mga pagkalat ng mga chismis o yung mga nakasulat sa balaryaso, mga slogan, mga iba't ibang kagamit. Lituhin ang populasyon ng trabaho at siraan ng gobyerno dito. So kailangan natin, pag nakakakita tayo ng mga ganito o nakakaalam kung ano mga impormasyon na sa ganito, i-report po natin sa mga government or sa mga ating mga opisyal. So yun mga authority, mga autoridad. Labor and other company unions can be infiltrated so that strikes and slowdowns be called to disrupt the normal operation of a plant or installation. So yun also ito naman po yung mga nagtatrabaho sa isang planta kung saan ganito ganyan, doon papasok yung mga taong subversive o yung mga subversive activity na kung saan lilituin nila yung mga taong magwilga ganito ganyan, kakunti ang sahod. Yeah. So security force should be alerted for person trying to recruit others in organizing movements for peace, anti-colonials, anti-trade, anti-imperialism. So ito na nga yun. Yung dapat alertuhan ng mga person, yung mga pagbabantay para doon sa mga taong nagbabanta o nagpaplanong
So, yun yung mga NPA na nga, yung mga taong labas na kung saan ay nangangalap sila ng iba't ibang information na hindi kaaya-aya to sa ating gobyerno, na kung saan papasok yung pagiging anti-colonials, anti-trade o anti-imperialism. Kaya kailangan natin na dagdagan yung security dito sa ating gobyerno. Employees are outside personnel seeking membership in paper organization should be report this activity to security. Employees. So yan, ang mga empleyado o panlabas na tao na naghahanap ng mga membros sa mga organization, yan ay dapat iulot na tulad na ito sa seguridad. So ito yung mga parang maghahanap na sila ng mga empleyado na makakuha upang interview ng walang paalam, ganito ganyan, makakuha ng iba't ibang information. So kailangan natin iulat ito dun sa security. Other methods of subversion like United Front's mob action, terrorism, will be done to gain the subversive ends. Yung mga iba't ibang paraan ng mga subversion to United Fronts o pagkilos naman durumog tayo sa gagawin para makamit ang mga subversion layunin. So yun, gumagamit sila ng iba't ibang paraan katulad ng United Fronts, mob action, terrorism, and sabotage upang makamit nila yung kanilang layunin doon sa isang organization. Pilferage as a business hazard. So ito yung mga hazard pagdating sa isang mga panganib sa isang negosyo. Pilferage is one of the most annoying common human hazards which security must deal with. This activity, if uncontrolled, can become financial drain, if not managed to smooth and orderly operation, failure to detect, sabotage, and inaccurate inventory also. Yan, pilferage. So, sinasabi dito, ito yung mga common human hazard kung saan kinainisan ng mga tao pagdating sa isang bilang isang empleyado. So mayroon kang mga dapat ginagawang inventories or mga pagkontrol dun sa financial drain na kung saan ay nagiging kadalasan nagiging failure dun sa pagka-short o pagka-lugi. So kailangan kapag mag-inventories ka ay maayos. So kailangan dun sa inventories minsan ito yung mga kadalasang kinalulugi at parang inanulan na isang pagnanakaw, for example sa isang sa pranks, ganyan, dimsum, meron silang mga inventory na kung saan tinatawag din nilang OIS, yung mga ganyan na kailangan alam yung mga bilang ng mga tinapay, soft drinks, ganyan na kung saan nasi-short sila at pero walang mangyayaring kaso doon sa mga ganun kasi pag alam nila na short sila, yun, babayaran nila po. Types of pilferers.
So, may dalawang types tayo na pilferers, yung casual pilferer at systematic pilferer. So, sa casual pilferer, one who steals due to his inability to resist the unexpected opportunity and has a little fear or detection is no plan or premeditation. He is usually a loner on the job. The temptation to pick up the article is due to poor security measures. The implication of casual pilfering is the big cumulative cost remains unchecked. So sa casual ay pilfer, ito yung isang nagnanakaw dahil sa kanyang kawalan ng kakayanan. So ito dito, parang hindi niya ito plinano, kaya lang niya nagawa dahil sa kawalan niya ng kakayanan o isa lang siyang mahirap na tao o hirap na hirap siya sa buhay. So kaya niya nagawa yun. So pero wala siyang pagpaplano kung saan. So yun, parang natokso siya, nakuha niya yung isang bagay, walang bantay, yun. So yun po yan. Ako saan naman ay nagiging implication nito ay yung casual pilferer. Systematic pilferer, one who steals with preconceived plans and takes away any or all types of items or economic gain. Pilferers can be employees outside of the establishment. So ito naman systematic pilferer. So ito yung isang tao, empleyado na nagkakaroon ng pagpaplano o nag-aalis ng mga material o nagtatago. So ang mga kadalasang gumagawa nito ay mga empleyado o mga taong labas, yung mga tagalabas na galing sa isang establishmento. Factors considered in pilferage: location of items to be pilfered. The systematic pilferers will be shopping and store and also contacts from the firms. So yung mga lokasyon ng mga bagay na kukunin survey ng mga galugad na pamimili at tindahan ay sa pamamagitan ng mga kontak mula sa mga kumpanya. So kailangan alam natin yung mga location ng items. Ganyan. So yung number 2, access to the items. Techniques can be from fake documents. So ito yung mga fake documents, bribing of guards, outsmearing security, creating disturbance, and other methods to divert attention while preparation goes on. So yung mga pag-access ng mga item, mga discount. So yung mga fake, gumagawa sila ng mga faking dokumento. So yung paglikha ng mga sunog, ganyan, pang istorbo para makapasok yung isang magnanakaw sa isang store o ano pa man pagnanakawan nila. Removal of item. This can be done as wearing the stolen shoes or shorts
concealment in body or vehicles or false document. Driver will conceal pilfered items in his vehicle. So, ito yung mga pag ng mga items, tatanggal pag alis, then pagka nila, susutin nila ito, kasi ganoon ay hindi sila mahalata. Yung mga pagtatago sa isang sasakyan, ang mga ninakaw. Siyempre, disposal of items. There is a need for fences brokers or clearing houses for these hot items. So, ito yung mga pag-dispose ng mga items o pagtatago sa isang naabandonang bahay o doon sa mga ito yung mga pagtatapon doon sa mga bakod, doon sa labas sa mga bakod, clearing houses, o mga init ng bagay. So, yun nga po. Yung mga kadalasang ginagawa ng mga magnanakaw, tinatapon nila sa isang madilim na lugar. So, sa mga bakod, kasi gano'n, pag nakalabas na sila doon, pwede nilang kuhain. Countermeasures of casual purpose. So, ito yung mga countermeasures para ito sa mga casual purpose. So, una, spot checks on outgoing vehicles and person. So, kailangan na ito yung mga check out outgoing vehicles and person. Dapat nating i-check bawat tao nating umaalis o mga sasakyan. Aggressive security education indoctrination program with emphasis the crime does not pay. So, yung mga pang-edukasyon na hindi nakabayad ang krimen. So, ito yung mga aggressive security yung programang indoctrination na kailangan hindi na magbayad sa krimen. Superiors should set examples of integrity and desirable moral climate for employees in establishment. So, doon sa mga nakakataas, so kailangan maging example tayo doon sa mga employees natin. So, ganoon maging maayos at maging yung security natin, kaiwas tayo sa mga ganong tulad ng nakakuan. Kung meron din silang alam, so madalas nangyayari yung ganyan, yung nagiging pasaway o yung mga superiors pa. Kaya yung mga empleyado nagiging ganoon din. All employees must be enjoined to report or any loss security. Yun. Kailangan lahat ng employees, kung meron man nawala doon sa isang kumpanya o bulanta, ay kailangan natin agad na i-report doon sa superiors natin o doon sa security natin. Inventory and control methods should be done especially to prepare items. So, kailangan natin yung inventory natin, kailangan natin nakaayos, control natin. Kapag sa ganoon ay makaiwas tayo doon sa mga pilfer. Maaring nilang makuha. Control of tools, equipment, and sets. So, kailangan natin. So, sa mga pag-control natin ng mga tools or equipment,
na kung saan na yung katulad ng mga CCTV natin, yung mga bagay na madaling makuha ng mga nagnanakaw. Countermeasures for systematic pilferage. So ito naman yung parang ito sa systematic pilferage natin. So guards and the electronic surveillance on all exits. So kailangan nating maglagay ng mga guards sa lahat ng exits or mga electronic o CCTV or mga ano pa man yan na security. Package and material control system. So mga material, mga package control system. Para dun sa mga nagnanakaw ay meron silang control system pagdating sa ganun. Parking area established outside perimeter fence of establishment. So, dun sa mga pagtatayo ng loob. So, doon paglalagay ng mga security sa parking area. Kasi ganun, maiwasan din natin yung mga nakawan at saka yung mga kailangan natin ng CCTV. Careful screening and background checks on applicants to without potential tips. So, mag-iingat sa mga scam para maalis sa mga potential na magnanakaw. So, kailangan natin maging maingat sa ating screening o doon sa ating mga employee upang maiwasan na mahalata tayo ng mga magnanakaw. Investigation of unlawses quickly and efficient to determine modus operandi or clues. So, yun know. So, kailangan nating mabilis o maging mahusay pagdating sa pagsisiyasat dun sa ating o pag-check dun sa ating mga empleyado upang maiwasan yung modus operandi nila. Alert all patrols to check areas in buildings possible settlement of stolen properties. So, kailangan maging alerto. Kailangan maging alerto yung mga patrol natin to check areas upang suriin yung mga area or building na doon pwedeng magkaroon ng possible. So, 7. Install mechanical, electrical, electronic detection and alarm devices were needed and applicable. So, pag-i-install ng mga mechanical, electrical, electronic detection and alarm devices. So, kailangan natin ito sa isang kumpanya o isang malaking building o yan na kung saan ay upang maiwasan natin yung mga nakawan at malaman natin na may nagnanakaw. Establish an effective lock and key control system. So yung mga lock natin, kailangan natin magkaroon ng mga lock sa bawat establishment. O yung mga gate, ganyan. Use of appropriate perimeter fencing and lighting for parking facilities and areas for vehicles in person. So, paggamit natin ng mga perimeter fencing or mga ilaw sa isang area o facilities o sa isang parking area at mga vehicles in persons upang maiwasan natin walang kasi madalas pumapasok sa madidilim na lugar, yung mga walang ilaw para iwas sakita ng mga tao at mga CCTV. Establish
accurate inventory and accounting methods or procurement use in disposal. So, yung mga tumpak na pag-iimbitaryo at mga upang doon para sa pagkuha at pagtatapon at paggamit. So, kailangan bawat may inventaryo ka upang iwas sa short dun sa kita. Establish close liaison with governmental law information intelligence agencies. So, kailangan natin ng magtatag na malapit na pakikipag-unayan sa ating mga law information o intelligence agency o mga pamahalaan ng ahensya. So, yun po. At salamat and God bless.